po niyan yung convener at tagapagsalita ay ang political scientist na si Cleve Arguelles. Magandang umaga po sa iyo, Cleve. Hi, good morning, Alvin. Opo, what do you think? Ano ang sitwasyon ngayon? May ilalala pa ba ang sitwasyon ngayon, Cleve? Kahapon nagpatot sa dahan na naman. At for the second day in a row, wala na namang napala yung publiko. Wala na namang trabahong nagawa po ang Senado. Is this going to get worse before it gets better? Or you see naman some bright spots today? Mukhang baka magkasundo yan today. Last day. Oh. Well, may ilalala pa ba? Siguro wala na. In the recent times, ito na siguro yung pinaka-magulo na Senado na nakita natin kasi hindi naman natin nakita in the past na nagre-refuse ng mag-session yung Senate. No? So nakakabahala talaga kasi kami halimbawa sa Bantay Senado, sinasabi na namin na maaari din kasi itong magamit na ma-delay ba yung impeachment trial. Yan kasi yung aming pinaka-monitor, no, na maging patas at impartial yung impeachment trial. If you also look at mga iba't ibang mga groups, no, I think it was kahapon yung financial executives of the Philippines na naglabas na din ng statement na nananawagan sila na bumalik sa sesyon yung Senado. If parang kung iisipin mo, 'di ba? Very basic, napaka-minimum na lang nung pinapanawagan ng mga tao ngayon. We're not even advocating for a specific legislation, hindi specific na batas. Ang pinapanawagan na lang ngayon, pwede po bang magtrabaho kayo at bumalik kayo dyan sa Senado at magsesyon kayo dahil yan po yung inyong tungkulin bilang mga mambabatas. Whether may bright spots ba? Hindi ko alam, Alvin, kung may paparating bang good news, pero nagwo-worry din tayo kasi malapit na din silang magsinidi. So then mangyayari ba nito na talagang ipapakita nila sa ating mga kababayan that they cannot rise above yung kanilang alitan sa loob ng Senado, lalo na po yung ating Pangulo ng Senado at saka yung majority, di ba, na paninindigan nila na ipaparalyze nila at talagang wala, i-hostage na yung buong Senado dahil sa kanilang away po dyan sa loob. Ang pagkakaintindi ko sa paliwanag ng reporter namin kahapon sa TV Patrol, si RG Cruz, parang today is the last opportunity for them to hold a session kasi Friday, hindi naman nagsisession. Monday to Wednesday lang eh. So Wednesday ngayon, hindi ho ba? So today yung last chance nila bago sila sinidi sa Friday. So now is their chance to prove na kapani-paniwala at nandun pa rin dapat yung tiwala natin sa kanila. Ano po? Yes, at saka ano din lumalabas din na kailangan na nila talagang magsesyon dahil meron na din na probisyon, 'di ba, sa ating saligang batas na inaasahan na dapat ay hindi sila titigil na magsesyon ng more than 3 days, no? So pwedeng i-argue more than 3 calendar days ba o more than 3 session days, pero ito malinaw na parehas kasi na dapat may session din na ngayong araw, no, pangatlong calendar day na din, pangatlong session day na din, nang walang abiso doon din sa kanilang co-equal na legislative chamber, yung House of Representatives, no? So meron na ding mga magiging legal na question kung hindi pa din talaga magpapatuloy yung sesyon sa Senado. Yung Bantay Senado ba ay nag-a-agree sa panawagan ng minorya na dapat magbitiw sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano? Para sa Bantay Senado, ibinibigay namin sa ating mga senador, no, yung kanilang pagtingin kung ano ba talaga dapat yung gawin nila sa kanilang sariling liderato. Pero tingin namin, dahil nangangamba po yung Bantay Senado na maaaring magamit ito bilang dahilan ng pagka-delay ng impeachment trial o baka mamaya ipagpaliban pa nga ng buong buo na naman, tingin din namin na dapat talagang pag-isipan ng buong Senado, majority man o minority man, kung sino ba yung dapat na mamuno sa kanila bilang Pangulo. Hindi lamang naman ang inaasahan natin dito ay isang Pangulo ng Senado na babalik na magtatrabaho, magpe-preside at magpapatawag ng sesyon. Gusto din natin ng isang Pangulo ng Senado na katiwa-tiwala, may kredibilidad sa ating mga kababayan dahil yung impeachment trial dapat maging credible, trustworthy,
At isa sa pinakamalaking dahilan dyan ay kung pagkakatiwalaan ng ating mga kababayan yung Senate President. Ngayon kung ang Senate President, kagaya po ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano, ay medyo kinakakitaan natin ng talagang mapanghati, no? Makikita mo hindi nag-attend ng session pero nagla-live, no, sa social media. Parang hindi mabuting halimbawa para sa isang senador, lalo na po sa isang Senate President. As a political scientist now, ano sa palagay mo yung game plan ni Senate President Alan Peter Cayetano? Ako kasi ang dating sa akin, parang pagalingan ng naratibo. Parang pa-impressan sa tao kung sino ang mas makakakuha ng suporta sa kanya-kanya nilang naratibo. Ano basa naman ninyo, Cleve, as a political scientist? Yeah, I think Alvin kasi ang ginagawa ng parehas na sa majority at minority ay dahil naka-stalemate yung Senado, 'di ba? Dahil yung numero nila pagka hindi na counted si Senator Jinggoy, hindi na counted si Senator Bato, stalemate yung kanilang numero. 11-11. Oo, hindi nila magawang palitan yung Senate President. Pero hindi din in control yung Senate President naman nung buong Senado dahil kulang din naman yung numero niya bilang majority, bilang nagre-represent ng majority. Or hindi kaya, At hindi kaya Cleve natatakot siya na i-convene ang Senado, mag-session ng Senado dahil hindi siya sigurado na sa 11 na nasa mayorya may 2 na titiwalag at pupunta sa minorya, in which case magkakaroon ng 13 at pwede siyang palitan. Hindi kaya ganun? Maaari din, no, kaya nga ang tingin ko for the Senate President tsaka sa majority, they're buying time kaya nga din-delay nila yung session, kaya okay sa kanilang isakripisyo yung trabaho in the meantime kasi kailangan nilang bumili ng oras, no, and I think dalawa yung ginagawa nila diyan. Una, syempre, for sure, kino-consolidate ni Senate President yung kanyang majority block para walang lumipat, para walang tumalon doon sa minority. At ikalawa, talagang kailangan niya din kunin yung loob ng taong bayan, yung public opinion. Yan yung isa sa pinakamalaking battle ngayon ng majority block. Kaya, marami silang mga iba't ibang sinusubukang narrative, 'di ba? Nung una, yung no election scenario. Ngayon naman ay na pinipigilan daw sila magpatawag ng isang Blue Ribbon Committee hearing. So merong pag-experiment, pagtetest, paano sila yayakapin ng publiko at para kapag nagsesyon sila, kung handa na sila, magagamit nila yon na meron sila at least na baon laban doon sa minority. But it looks like that it's not working as they intend. Opo, sige. So abangan po natin ang susunod na kabanata. Actually, nagpa-informal survey din ako. Sabi ko, agree ba kayo sa panawagan ng minorya? Ang dahil nasagot. Sabi ni Gilol mo, dapat mag-resign. Na wala namang ginawang mabuti, puro ngak-ngak lang. Kita mo, may nagkakaroon ng impression din yung ating yung iba dyan wala namang alam sa legal kasi magaling sa legalese. Si Senate President kasi magaling na abogado, Cleve. Kaya marunong talaga din siyang mag-maneuver. I mean, legally speaking, 'di ba, Cleve? Yes, pero kasi 'di ba? Hindi naman na ordinary political office ang Senate presidency Talagang dapat especially ngayon na may pagkakahati-hati sa Senado, dapat siya yung mag-rise above that politics, 'di ba? Na magpakita na kaya niya na tumawid mula sa majority hanggang sa minority, kaya niyang magbigay ng pamumuno. Iniisip ko nga kung paano kung miyembro pala ng Kamara si Senator Alan Peter Cayetano, baka natulad na din siya kay Congressman Kiko Barzaga kasi medyo ganong kakulit din si Senator Cayetano Hindi, parang walang pakisama dun sa kanyang mga kapwa senador. Hindi, pero ito Senate President ka Sabi ko nga kanina, dapat you are a unifying factor rather than a polarizing factor. Kung ordinaryo senador ka lang, edi yan mo, 24 naman yan But you are the Senate President. May ano ka, may papel ka talaga to unify everyone, hindi ho ba?
Yes, dapat unifying talaga yung Senate President at hindi lang naman siya pangulo ng majority bloc, 'di ba? Pangulo siya ng buong Senado. And ang pinaka-interest ng Senate President bukod sa dapat magtrabaho yung buong Senado, nasa kanya 'yon kasi siya yung presiding officer ng sesyon, protektahan yung integridad ng Senado, 'di ba? So kung siya yung pangunahin na nagbibigay pagdududa sa mga kababayan natin na pagkatiwalaan yung Senado, baka mainam din talaga na i-reconsider niya personally kung siya pa ba yung dapat na pinuno ng Senado sa panahon na to. Thank you, Cliff. Maraming salamat, Prof. Mabuhay ka. Si Cliff Arguelles po yan. Thank you, sir. Maraming salamat po. Convener at tagapagsalita ng Bantay Senado. Radyo Patrol, Balita Alas 7 sa pagbabalik na